Noong panahon po ng mga hari at mga imperyo, ang tanging paraan po para magpaabot ng mensahe sa malayo ay sa pamamagitan ng mga mensahero. Ganito po ang mababasa natin sa Bible kung paano nalaman ni Job yung pagkamatay ng kanyang mga anak, yung pagkamatay ng mga alipin niya at saka mga alagang hayop. Mababasa niyo po yan sa Job 1 verse 14 at saka verses 16 to 18. Ganyan din po yung paraan na ginamit ni Haring David para makipag-ugnayan sa mga sundalo niya habang nandun siya sa palasyo. Sa 2 Samuel 11 verse 14, verse 19, verses 22 to 25, pwede niyo pong i-check yan. Yun nga lang, ang paggamit po sa ganitong paraan ay hindi perpekto. Posible po kasing mapatay yung mensahero bago pa makarating yung balita sa dapat tumanggap nito. Kahit sa panahon po natin ngayon, kahit meron na tayong mabilis na internet, kung mawawala ng signal sa isang lugar, pwede pa rin hindi makarating yung mensahe dun sa dapat makatanggap nito. Ito po ang dahilan kung bakit hindi gaya nung mga nauna, wala pong baluting kinonek si Pablo sa pananalangin. Kapag nananalangin po kasi tayo, nakakarating agad ang mensahe sa Diyos. Wala pong delay, walang traffic, walang palya. Hindi po tayo dapat mag-alala kung natanggap na ba ng Diyos ang mensahe natin o hindi pa. Hindi po ito maihahalin tulad sa anumang gamit pang digma na maiisip natin. And yet, napakahalaga po nito sa spiritual battle kasi ito po ang paraan para manatili yung ating komunikasyon sa ating Commander-in-Chief. Ang pananalangin po ay pagpapakita ng pagtitiwala natin sa Diyos sa gitna ng pakikipaglaban. Opo, panalangin po ang pinakahuling nabanggit na magagamit ng believers sa pakikipaglaban na ito. Welcome back mga kapatid para sa huling part ng series na Full Armor for Every Believer. Kailan po ba dapat manalangin? Ang sabi po sa Ephesians 6 verse 18, sa lahat ng oras. Posible po ba yon? Paano kung may mahalaga tayong ginagawa sa trabaho o kaya sa school? Habang nagdi-discuss si teacher, dapat ba pipikit tayo, hindi na tayo makikinig, mananalangin tayo? Pipikit po ba tayo habang nagluluto o kaya nagmamaneho? Ititigil po ba natin yung anumang ginagawa natin at luluhod na lang tayo buong araw sa bahay-sambahan? Hindi po ito ang ibig sabihin ni Pablo. Meron po kasi tayong kaisipan na kapag nabanggit na natin yung salitang amen sa dulo ng panalangin natin, para sa atin, putol na yung linya. Parang ibinaba na natin yung spiritual phone natin at tapos na yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Ang point po ng pananalangin natin sa lahat ng oras, kailangan pong laging bukas ang linya sa pagitan natin at ng Diyos. Ang pananalangin po sa lahat ng oras ay nangangahulugan na sa lahat ng sandali, may problema man o wala, may sakit man tayo o magaling, para man sa atin o para sa iba, nakakalapit po tayo sa Ama kasi kasama natin siya. Kung paano pong madali nating nakakausap yung mga tao sa paligid natin pag kailangan natin sila, ganun din po kadaling malalapitan ang Diyos. Wala pong long distance na tawag sa Panginoon. Hindi po problema ang signal, hindi po problema yung load o kaya yung data. Sa anong paraan naman po ba dapat tayo manalangin? Same verse po yung titingnan natin. Ayon pa rin po sa Ephesians 6 verse 18, dapat po tayong manalangin sa Espiritu. Ano po ang ibig sabihin nito? Kailangan po natin ang Espiritu, ang Holy Spirit. Kasi po, sabi sa Romans 8:26, hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Gaya po ng Panginoong Hesus, tagapamagitan din po natin ang banal na Espiritu na nagpapakita po ng kaisahan nila. Kasi iisa lang naman po talaga ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, sabi sa 1 Timothy 2 verse 5. Kung mananalangin po tayo sa Espiritu, makakapanalangin po tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa Romans 8 verse 27, at ang anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao, sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. And ang napakagandang pangako po ng Diyos sa 1 John 5:14, may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. Ano po ba ang dapat nating ipanalangin?
Ang sagot po dyan ayon sa Ephesians 6 verse 18, lahat ng dapat ipanalangin. Of course, malinaw po dito na hindi kasama ang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi mo dapat ipanalangin na manalo ka sa sugal kasi hindi naman po niya kalooban ang hindi matalinong paggamit ng mga binibigay niya sa atin. Hindi po dapat hilingin sa Diyos ang proteksyon niya laban sa mga pulis pagkatapos nating nakawan yung isang bangko kasi malinaw po na kasalanan ito. Magandang pag-aralan po yung tinurong panalangin ng Panginoon para makita natin yung mga dapat ipanalangin. Yung una po sa Matthew 6 verses 9 to 10. Sabi po doon makikita natin pwede tayong magpuri at sumamba sa Diyos sa pananalangin natin. And then doon sa Matthew 6 verse 11, pwede po tayong humingi ng mga pangangailangan natin. Sa Matthew 6 verse 12, pwede po tayong humingi ng kapatawaran. And sa Matthew 6 verse 13, pwede po nating hilingin na ingatan tayo at iligtas mula kay Satanas. Maliban po dyan, may mga mababasa pa po tayong binanggit si Pablo na dapat din nating isama sa panalangin. Doon sa Ephesians 6 verse 18, dapat daw po nating ipanalangin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa next verse, verse 19, makikita po natin na dapat ding ipanalangin ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Yung mga specific po na dapat nating ipanalangin para sa kanila ay yung pagkakaroon ng tamang pananalita sa pangangaral ng Ebanghelyo at saka yung katapangan sa pangangaral. Nasa Ephesians 6 verse 20 po yung boldness na yan. Nung narito pa po sa lupa ang Panginoong Hesus, nananalangin siya sa pagsisimula ng araw na mababasa po natin sa Mark 1 verse 35. And ganun din po sa gabi na mababasa naman natin sa Luke 6 verse 12. At sa pagitan po ng mga sandaling yan, mapapansin po natin ang pananalangin niya bago kumain sa Luke 24 verse 30. Nananalangin din po siya bago siya gumawa ng mga himala. Dun sa John 11 verse 41 to 44, yung bubuhay niya na po si Lazarus. At marami pang iba. Ang sabi po sa Hebrews 5 verse 7, napaka-masidhi ng kanyang pananalangin. Pero mahalagang pansinin po natin yung last part ng Hebrews 5 verse 7. Dinidinig po siya dahil sa pagpapasakop niya sa Ama. Nung nasa Garden of Gethsemane po ang Panginoon, ilang oras po bago siya hulihin para litisin, sinabi niya po sa kanyang panalangin, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo. Sa Matthew 26 verse 39 po yan, not my will, but yours be done. Ipinapakita po sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng pagpapasakop natin sa Ama every time na mananalangin tayo. Kasi ito lang po ang paraan para lumayo yung dyablo sa atin kapag nilabanan natin siya. Gaya po ng mababasa natin dun sa sulat ni Santiago sa James 4 verse 7. Sa Matthew 26 verse 41, kinilala po ng Panginoon na may willingness naman ang spirit nitong mga alagad niya. Pero mahina talaga yung flesh nila para sumunod. Kaya nakakatulog sila nung time na yun sa Garden of Gethsemane. Totoo po ito sa napakaraming pagkakataon. Dadating po sa atin yung matinding pagnanais na gumawa para sa Panginoon, pero sasabayan po ito ng katamaran, ng panghihina, kawalan ng oras dahil sobrang busy, at saka iba pang dahilan na pwedeng kumuha ng lakas natin para hindi natin magawa yung ninanais ng Espiritu natin. Ang sinabi po ng Panginoong Hesus, para malabanan ito, ang dapat po nating gawin ay manalangin. Maaring isipin po natin na marami tayong nagagawa para sa Panginoon kapag yung mga katawan natin ang kumikilos. Pero ang totoo po, mga kapatid, mas maraming nagagawa ang Panginoon sa pamamagitan natin kung nananalangin tayo. May mga bagay po kasi na hindi natin kayang abutin o pakialaman. Hindi po natin kayang mangusap sa puso ng tao. Hindi po natin kayang baguhin yung ugali nila. Minsan malayo po tayo sa kaibigan o kapatid na nangangailangan ng tulong natin. Ilan lang po yan sa mga pagkakataong ang Diyos ang madaling makakaabot sa kanila. Kaya kailangan po natin silang ipagkatiwala sa Panginoon sa mga panalangin natin. So hindi po natin dapat pagdudahan o maliitin yung mga magagawa o mangyayari tuwing lumalapit tayo sa trono ng Diyos. Sa ating pananalangin po, kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan at umaasa po tayo dito sa halip na sa ating sarili. Maraming tao po ngayon, bata man o matanda, ang nahuhumaling sa mga online at mobile games kung saan nakikipaglaban sila dun sa ibang grupo o sa ibang players. Marami pong oras ang ginagamit para maging bihasa sa mga larong ito. Pero ang mga ito po ay laro lang. May tunay na digmaang nagaganap. Totoong nasa battleground po tayong mga mananampalataya. Wala po tayo sa playground. Ang kalaban po natin ay walang tigil sa pagtatrabaho kasi alam niyang konti na lang ang natitirang panahon para sa kanya. Kaya wag po nating hayaang maisahan niya tayo. Sa halip,
Palagi po nating isuot ang buong baluti ng Diyos. Salamat po sa Panginoon kung suot niya na dito sa last part ng series natin, kung marami po sa inyo ang nakasuot na ng full armor of God. At kung may mga kilala po tayong hindi pa nakasuot nito, ituro po natin sa kanila kung paano gagamitin ang baluting ito. I-share nyo po sa iba ang mga lessons na ito. O kaya naman ituro nyo po mismo sa inyong iglesia yung mga natuklasan nyo dito sa pinag-aralan natin mula po mismo sa salita ng Diyos. Hindi po magiging madali ang laban, pero tinitiyak po sa atin ng Panginoon na nagtagumpay na siya at ang kailangan po nating gawin ay manindigan sa kanyang tagumpay. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa 10-part series ng lesson na ito. Sana po ay napagpala kayo. Pero ang mas mahalaga po, sana ay mas na-equip kayo sa paggamit ng full armor of God. Muli, pagpalain po kayo ng Panginoon. Subscribe for more content.